Hello class. So this time yung topic naman natin ay about velocity analysis. Okay. So ano ba yung mga dapat nating tandaan kapag sa velocity analysis? So yung nasa module natin, bigyan ko kayo ng isa. Ang sabi dun sa module na ang velocity ng isang point sa crank, no? Halimbawa ng crank ay ito. Ito yung link number 2 natin. This is a crank kasi meron siyang ito fixed pivot point, no? So yan ay crank, okay? So ang velocity ng isang point sa crank ay always perpendicular, no? Sa line na nagdudugtong kay sa point na yon papunta doon sa pivot point. So assuming na ito, okay, so yung magiging velocity ng A natin ay paganyan, no? Paganyan. So kung yan ay counter, paganyan to. So counter perpendicular. Okay, so basahin natin yung problem. Actually yung problem na ito kung kinuha ko din lang doon sa module natin or doon sa book. So link 2, ito, buong ito is isolated from a kinematic diagram and shown in figure below. The link is rotating counterclockwise, so ganyan, at a rate of 300 rpm. Determine the velocity of points A and B. So nag-assume ako ng scale dito class, no? TS or yan yung size, scale natin sa size. So dun sa figure, dun sa actual, yan ay 8 inches, pero in scale natin, so 1:8, i-divide natin ng 8, so yan ay magiging 1 na lang siya. So ganun ang ibig sabihin. Next, how about yung KB? Yan yung scale natin sa velocity. So ang 1 inch natin is 20 fps. So ngayon, so try natin kunin yung A muna. Si B, pwede namang unahin si A, pwede namang unahin si B, and then kapag nakuha si B, pwede nang makuha si A. Kapag nakuha na si A, pwede nang makuha si B. So ganun yung process. Sige. So ano ba kasi yung velocity ni A para alam natin kung gaano kahaba kasi meron tayong KB dito. Ayan. So from velocity is equal to 2 pi Rn, no? Okay. So yung velocity ng A is equal to 2 pi. Then yung radius niya ay 8 inches. Now, since yung KB natin, yung velocity dito is fps, that means feet per second. So yung inch natin, i-convert natin into feet. So 8 divided by 12. So naka-feet na yan, no? Then ang n natin or yung angular velocity is 300 rpm. So 300 revolution per minute, kaya lang naka-per second tayo, so divide natin ng 60. Kasi yung isang minuto that is equal to 60 seconds. So yung velocity ng A is calculator. Nako. Here is the calculator. Yun yung calculator. So yan ay equal to so 20.94. So fps or feet per second. So, okay. So since meron tayong scale dito, so ano yung maging velocity ni A? So, 20.94 multiplied by yung isang inch daw natin is equal to 20 fps. So gaano kahaba ito? So yan ay 1.047.
Pero since wala naman tayong 0.047 na measurements sa ruler natin, convert na lang natin ng mm. So that is equal to approximately 27 mm. Okay? So 27 mm yung velocity pala ni A. So ang sabi natin kanina, ang velocity ng isang point sa crank ay palaging perpendicular doon sa point, ay sa line na nagdudugtong sa point na yon papunta doon sa pivot point. So ano ba yung line na yon na sinasabi? Ito. Itong line na yan. Ang velocity ni A ay perpendicular dito. Now class, para mas malinis, yung velocity ay ilipat natin, na wag natin ilagay doon mismo kay A. Ilipat natin dito sa baba. So ang gawin natin, ito na lang. Gawa na lang tayo ng imaginary line. Yan, imaginary line. Which is parallel dito or coincident yan. And then dito tayo maglalagay ng velocity ni A. So assuming na ito yung yung starting point natin, ang velocity ni A ay perpendicular dito. So gaano kahaba? 1.047 inch or approximately 27 mm. So mag-measure tayo ng 27 mm. 27. Ito, so perpendicular siya dapat So kuha tayo ng protractor. So using protractor, yan, 90 degrees. So hanggang doon. And then 27 mm. 27. Ito. So 1027. Yan. So ito yung velocity ni A. So kung mapapansin natin, ang direction ng velocity ni A ay pag ganyan kasi counter. Yan. Okay? Next. How about yung velocity ni B? Plus ang direction ng velocity ni B is pag ganyan yung rotation ng crank. So ang direction ng velocity ni B ay pag no? That is perpendicular dito. So same, gawa din tayo ng line that is parallel dito. Oops. So paano ba gawin yan? So measure na lang natin yung angle nito. Ano ba yung angle ng line na ito? With respect to the horizontal, so let us measure. So kung i-measure natin ito, this is approximately 50 degrees na. So gawa din tayo dito ng line na parallel doon. So 50 degrees. Ayun. So, and then, gawa ng light line, no? Manipis na linya yan. Okay? So, ito na siya. So, ito is parallel doon. Now, ngayon, yung velocity ni B ay perpendicular dito. Diba? Sa line na ito. Which is parallel dito. Kaya dito na tayo gagawa ng velocity ng B. Okay? So, yan. Alam natin yung direction ng velocity ng B. Perpendicular dito. Perpendicular. 90 degrees. Yan. So, again, imaginary line muna. Yan. Okay. So, ito yung direction ng velocity ni B. Pero gaano kahaba yan? So, yun lang. Hindi natin alam kung gaano kahaba. No?
Plus, meron ding another rule sa module natin. Ito yung sinabi na ang relative velocity ng ang velocity ng isang point, let's say ito yung isang point, ang velocity ng isang point A, sabi na lang natin, relative sa velocity ng another point, si B, ay perpendicular sa line na nagdudugtong sa kanila. So, ibig sabihin pala niyan, ang BAB is perpendicular dito. Okay? So, perpendicular dyan. So, yung BAB. Sige. So, gawa muna tayo ng line na parallel din dito. Okay? So, ito na lang ang kunin natin. So, ilang degrees ba yung pagitan ng ito? AB, tsaka yan. So, measure natin. Ilang degrees? So, yan ay approximately 10, 26. So, 26 degrees, no? So, gawa tayo ng line. Since ito ay parallel dyan, gawa tayo ng line. (26 degrees). 10. Baliktad pa ganito pala. 10, 20, and then 6. Yun. Okay. So, yan. Uy. Parang hindi baliktad. Sa kabila pala. Sa kabila. (10, 20, and then 6). Yan. Yan. So, itong line na ito is parallel doon. Okay? Itong line na ito ay parallel dyan. Yung line na ito, parallel doon. Okay? So, ang velocity ni B ay paganyan, no? Yan yung direction. Pero hindi natin alam kung gaano kahaba. No, paano natin malalaman ngayon yung velocity ni B, no? So, meron ding sinabi doon sa module natin or doon sa book natin na ang relative velocity ng dalawang point ay equal sa, ito yung sinabi niya, yung is equal sa product ng distance from dalawang point times yung angular velocity ng link na kung saan andun sila. So that means ganito yan. Ang BAB is equal to, okay, ulitin ko ang relative velocity ng isang point, ang velocity ng isang point relative to another point, BAB, ay equal sa the product, okay, ng, ano yung product ng ano na yun? Product ng length ng line na nagdudugtong sa kanila. So, ano yung line na nagdudugtong sa kanila? AB. So, R, length ng AB, product, times yung angular velocity ng link na kung saan andun yung dalawang point. So, ano ba yun? 2. That is equal to angular velocity ng 2. Okay, so ganyan yan. Sige. So, AB, ano ba yung AB? Ang length AB natin ay hindi nasukat. Sukatin natin. Yan ay approximately 2 and 1/8. So, i-times natin ng
8 kasi yan yung scale natin. 2 and 1, 8. Okay. 2 and 1, 8 times 8. So, yan ay 17 inches. So, 17 over 12. So, convert natin kasi yung KB natin is naka-PS, feet, no? Feet per second. Times, so naka-feet na yan. Angular velocity ng 2 is 300. Kaya i-convert natin into radian. Okay? So, 300 revolution per minute. Okay. So, convert natin. 300 revolution. So, revolution yan. Lipat na lang natin dito. 17 over 12. Yan ay naka-fit na siya. And then, 300 revolution per minute. Times conversion. Okay. 1 revolution is equal to 2 pi rad. Diba? Rads. Times. Naka-minute yon. 1 minute is to 60 seconds. So, magka-cancel. So, naka-feet per seconds na tayo. So, ang BAB is 17 over 12 times 300 times 2 shift pi over 60. So, ang velocity ni AB is 44.51 fps. Or, in terms of vector, ilan yan? I-divide lang natin yan ng yung KB natin. Divide natin ng 20. So, gaano kahaba yan? 2.225 inch. 225 inch, no? Kaya lang, wala tayong ganyan sa ruler. So, multiply na lang natin ng 25.4 para maging mm. So, yan ay 56.75 or 57 mm na lang pala siya, class. Okay, so 57 mm na yan, ha? Ito na to kanina. 2.225 inch. Okay? Yan, or 57, that is equal to 57 mm. Pero saan natin ilalagay yung AB na yan? Saan natin ilalagay yung BAB na yan? Okay, ganito, class, ha? Ang velocity ng A, ang velocity ng isang point relative to the velocity ng another point ay palaging perpendicular. Saan? Sa line na nagdudugtong sa dalawang points. Okay, so that means ito 'yon, di ba? Ito yung line na nagdudugtong sa kanila, which is kinopya natin, ito na siya. Parallel dito. So, ulitin ko, perpendicular. Okay? So, dito na pumapasok, class, yung tawag dito, yung napag-aralan ninyo sa vectors, no? Sa chapter 2. Sa perpendicular. Okay? Perpendicular, So, from here, class, ayan, ito perpendicular sa line na nagdudugtong sa kanila. Asan na yun? Ito yun. Ito yung line na yun. Perpendicular. Ito. So, ito yung line na yan. Perpendicular. Paano ba? Pag ganyan, sa perpendicular. Sige. Ito.
So, ito yung line na yan. Okay. Perpendicular. Baliktad. Ito. Yan. Ito siya. Okay? So, yan. So, that means 57 mm. Check natin na 57 mm. Ayun o, class. 57 mm. Ito, 57. Na kung mapapansin natin, magmula dito hanggang dyan, yan ay 57 mm. Okay? Na ngayon, class, kung mapapansin natin, yung intersection ng line na ito, which is yan yung yan yung direction ng velocity ng B. So yung intersection is ayun. So ito na ngayon, class, yung velocity ni B. Okay? How about yung BAB? Ang BAB natin ay ito yung BAB. Class, ito ko yung perpendicular, class, ha. Itong line na ito, yung relative velocity, tsaka yung line na nagdudugtong sa kanila, ito yon, which is parallel doon, is perpendicular. Hindi ito yung perpendicular, no, class? Hindi yan perpendicular, ha? Hindi yan yung sinasabi na perpendicular. Nagkataon lang na malapit sa 90 degrees, pero hindi yan 90 degrees. So, tignan natin. Yan, oh. Hindi yan perpendicular, oh. Okay? Hindi siya perpendicular. Okay? So, gaano kahaba ngayon si velocity ng B? Ang velocity ng B ay 2m 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang velocity ni B, dito ko na lang ilagay, 2 and 7/8 inch, or velocity ng B is equal to kb inch multiplied by yung kb natin, 1 inch is to 20 fps. So, ang velocity ng B is 57.5 feet per second. So, yan ngayon yung velocity ni B. Okay? Now, class, ito yung observation dito, class, ha. Kahit hindi natin kunin yung velocity ni AB, makukuha natin yung ito. Kahit wala to. Kahit wala yan, makukuha natin yung velocity ni B. Bakit? Basta't yung intersection ng relative velocity ng dalawa, tsaka nung direction ng velocity ng B, yun na yun. So, ginawa ko lang ito para at least malaman din niyo na ganun siya. Pinakita ko lang sa inyo na sakto, no? Ito ay 57 mm. Kung i-measure natin ito, magmula dito hanggang dun sa intersection ng dalawa, yan ay 57 mm. Okay? So, ganun yung technique ng pagkuha ng relative ng velocity using relative velocity method. Okay? So, until next meeting, study smart.